Sa tuwing tumataas ang presyo ng gasolina, ramdam ng lahat. Pamasahe, pagkain, kuryente, lahat nadadamay. Pero tanong, kailangan ba talaga ganito palagi? Paano kung may paraan na para mabawasan ang dependence natin sa langis? Hindi overtime solution. Pero may mga hakbang na pwedeng simulan ngayon. Alamin natin. Unang apektado ng oil crisis, transportasyon. Kaya dito rin nagsisimula ang solusyon. Paglalakad o pagbibisikleta sa mga malapit na bayahe, carpooling, hati sa gastos, bawas sa konsumo. Paggamit ng public transport kung available. Sa ibang bansa, lumalawak ang paggamit ng electric vehicle. Hindi sila gumagamit ng gasolina. At habang dumarami ang sustainable energy, mas nagiging sustainable pa ito. Hindi kailangan biglaan ang pagbabago. Kahit maliit, basta tuloy-tuloy, may epekto. Sa bahay pa lang, malaki na ang pwedeng gawin. LED light instead na traditional bulb. Energy efficient appliances. Pagtitipid sa paggamit ng kuryente. At kung may kakayahan, solar panel. Oo, may initial cost. Pero sa long term, bawas sa gastos at less dependent sa fossil fuel. Hindi lang gasolina ang may epekto sa pagkain. Kapag mahal ang fuel, mahal ang pagtransport ng pagkain. Kaya, isang solusyon, suportahan ang mga lokal na produkto. Gumawa ng mga urban gardening. O kung kaya, mas counting food waste. Sa mas maikli ang food supply chain, mas kaunti ang fuel na ginagamit. Sa komunidad, may mas malawak na epekto. Sari-sari store na kumukuha sa local na supplier, shared transport community market. Kapag mas mahal, kapag mas malapit ang supply at demand, mas kaunti ang fuel consumption. Pero, maging realistic tayo. Hindi madaling iwan ang langis. Ang sistema natin ngayon, nakasandal pa rin dito. Kaya, hindi ito tungkol sa biglaang pagbabago. Ito ay tungkol sa unti-unting pag-adjust. Sa huli, ang tanong ay hindi lang paano bababa ang presyo ng langis, kundi paano tayo magbabawas kung paano bababa ang presyo ng langis, kundi paano tayo magbabawas sa pag-asa sa langis dito. Dahil habang umaasa tayo sa langis, mananatili tayong apektado sa bawat krisis. Ang pagbabago, hindi nagsisimula sa gobyerno lang. Nagsisimula ito sa maliit na desisyon. Araw-araw. Sa bawat presyo, may kwento, at tungkulin nating maintindihan ito. Ako si Joseph, isang sari-sari store owner. Hanggang sa susunod!